Bakit ako nagkaroon ng tubig sa baga at paano naalis ang tubig ko sa baga? Ako po si Jam, meron po akong stage 5 chronic kidney disease. 5 months na po ako nagda-dialysis. RJ catheter po ako nung una. Ngayon po ay nandito na ang access ko. Ang tawag dito ay fistula. Kapag dialysis patient na po kasi, prone po talaga na magkaroon ng tubig sa baga kapag nasobrahan po ng inom sa tubig. Sa case ko naman po, noong June, nagkaroon po ako ng tubig sa baga. 1 liter po yung limit ko sa pag-inom ng tubig. Lagi naman po akong nasa dry weight ko. Strict naman din ako sa pag-inom ng tubig. Minsan po hindi ko nauubos yung 1 liter. Kasi nararamdaman ko naman yun sa sarili ko kapag meron ng manas. Pero yun nga, kaya pala ako nagkaroon ng tubig sa baga kahit lagi ako nasa dry weight ko. Dahil po pala yung sa condition ng heart ko. Meron po akong heart failure. Nalaman po namin yun nung nirequest po ako ng nephro ko ng 2D echo. So yun, lumabas po sa resulta ng 2D echo, ang EF ko or ejection fraction ay 44% na lang. So hindi na po nagpa-pump ng maayos yung heart ko, hindi niya nalalabas lahat ng dugo, kaya po naiipunan ng tubig sa baga. So yung tinanong ko yung in-house doctor namin, sabi ko, bakit po ganun, Doc? Dry weight naman ako pero nahihirapan akong huminga. Feeling ko may tubig pa rin sa baga ko. Sabi niya, ganun daw talaga. At sabi ko pa kay Doc, bakit ganun, Doc? Napakabilis kong magmanas. Kahit sobrang tipid ko na po sa tubig, hindi na nga ako nakakaubos ng 500 ml sa isang araw eh. Sabi ni Doc, ganun daw pala talaga kapag may heart failure. Kasi ang sintomas pala ng heart failure at ng tubig sa baga ay pareho. Kung may tubig ako sa baga, ganito ako matulog. Nandito yung fistula ko, hindi pwedeng maipit. So, ganito matulog pag may tubig sa baga. Yan. Ganito siya guys, sobrang hirap talaga. Hindi ako kasi pwede na yung likod ko parang masasandalan siya or masasagi siya. Nahirapan na kagad ako huminga. Ngayon nung mawala yung tubig ko sa baga, ganito naman ako matulog ngayon. Nasasandal ko na yung likod ko, kaso nahihirapan pa rin talaga akong huminga. So, kaya ganito na ako matulog ngayon. Yan, ganito na ako matulog, tapos pagising ko, diretso kagad ako ganito. Bakit? Dahil bukod sa heart failure, bukod sa chronic kidney disease, bukod sa paglabo ng aking mata, bukod sa paghina ng pandinig ko sa kaliwa, meron akong deviated septum. Ibig sabihin ng deviated septum, tabingi po itong ilong ko. At meron pong paglaki dito. Malaki yung dito niya kaysa sa normal. Yung ganyung ilong po, ang effect naman nun ay laging barado. Lagi siyang barado, wala siyang sip-on. Tulad ngayon, barado siya. Humihinga ako sa bibig. Yan, kaya kada gising ko, hingal na hingal ako, parang lagi kong hinahabol yung hininga ko. Kasi nga hindi ako makahinga dito sa ilong. Ang hinga ko is nasa bibig. Ganun ako paggising ko. Palagi. As in, everyday. Kada gising. So yun, pinipilit ko kasi na hindi ko maubos yung 500 ml. Pinagkakasya ko talaga yung 500 ml sa isang araw. Kaya lang, nung sinubukan ko yung sabi ni Doc, hindi pwede. Kailangan, dun pa rin ako sa limit ko. Kasi nung nag-less than 500 ml ako, nasugat naman yung lalamunan ko. Nag-spit naman ako ng dugo kasi may sugat yung lalamunan ko. Kako, ang sakit nandito ko, Doc. Parang may mahapde. So, yun pala kasi dry na yung lalamunan ko dahil nga hindi ako umiinom ng tubig. Iinom lang ako ng tubig pagka iinom ako ng gamot. Yun lang. Kailangan makapag 1 liter pa rin ako pero hindi pa rin ako maabot ng 1 liter. Kailangan mas mababa lang dun. Kasi nga, ako nakakaramdam sa sarili ko eh. Nararamdaman ko na nagmamanas yung thighs ko, yung paa ko. Ganun na pala talaga siya dahil nga hindi nagpa-function ng maayos yung heart, hindi niya ma-pump, hindi niya mailabas lahat ng dugo. Ang iniinom kong gamot ay Entresto nung may pera pa. Pero ngayon lumipat na ako sa generic brand. Vimada po ang tawag doon, 200 mg twice a day. Nabibili po yun sa TGP, the Generics Pharmacy. At kung paano naman po naalis ang tubig ko sa baga ay through dialysis po. Ayan, nahatak po yun ng machine dahil isa nga po akong dialysis patient. Ngayon, kung hindi po kayo dialysis patient,
Hindi po kay CKD. Hindi ko po alam yung tungkol sa ganyan. Actually, yung tungkol din sa sakit ko, wala pa ako masyadong alam. Hindi pa ako expert. Hindi rin po ako eksperto. Ayan, kung ano lang po yung nangyayari sa akin, kung ano lang po na-explain sa akin ng doktor, yun lang din po yung may share ko sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless us all and peace.